Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed. We are on the mission of transforming lives and transforming nations. We believe that change can be achieved by transforming one life at a time. Our ultimate goal is to fulfill the Great Commission of discipling the nations. Our message: at the heart of our ministry lies the gospel of the kingdom that Jesus preached. We are dedicated to spreading this message into all the earth and proclaiming the transformative power of the kingdom of God. Who we are? We are radical disciples who uphold truthfulness and obedience to God's principles and laws. We are servant leaders who are willing to answer the cry for nation transformation. We cultivate and prioritize our God-given purpose as we strive to serve our gifts to the world. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We raise up the youth to be the nation's future generation, to grow with the right perspective, to succeed and lead the next generation. We nurture transformed relationships built on the principle that we all work together in mutuality. We strive to grow in love and compassion above all else, for we value relationships more than issues. As we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raise up leaders, not members, who will manifest the culture and values of the kingdom of God wherever they go. Workers, not just believers, who are willing to accomplish the vision. Servant leaders, not just followers, who are equipped to equip others. We train, serve, and lead people to become authentic leaders in their areas of influence. We are not a religion. We are a movement. We are Transform Global Faith Ministries. Transforming lives, transforming nations. Welcome to the Hill of Zion! "2025 is the year of establishment. And this year, mas lalong titibay ang aming pagbabalita. So be updated on the latest here at TBN News. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into TBN News Flash. Mighty roaring, the TGFM Nation crossed over to the month of April, igniting the atmosphere with tongues of fire as the Holy Spirit revealed the word for this month. And that's why He Himself declared that He is our Redeemer. And I believe this month is our month of redemption. Whatever has been taken away from you, it will be redeemed. It will return to you. It's just the word of the Lord giving us, and all we have to do is just to say what? Amen. Come on, say it with me. Amen! The season of broken lives to be restored, bondages to be set free, and the great harvest of souls into God's kingdom is now. As we envision nation transformation, we as leaders continue to build up our character and spiritual discipline through our TGFM Weekly Habits. This week, the TGFM community gathered as one to roar, intercede, and to receive fresh impartation by the angels of our house. My life turned upside down from a chaotic, uncertain life full of bitterness, confusion, anger, guilt, and shame
to having a transformed and purpose-driven life filled with so much love, hope, and faith towards my God, my family, and my fellow individuals. The goal was to sit beside the King, to serve Him until immortality. This was the answer of why am I doing this. Investing everything, my time, my energy, it's because of the joy that awaits me, my family's salvation. If you want to truly be addressed as Philadelphia Church, tayo, if we belong to Philadelphia, holy, true, and then has the key to David, meaning understand how kingdom works. Come on, it's time to examine yourself. God's grace is abundant, and it's all available for you. All you have to do is just to recognize that apart from Yahushua, we are nothing. It is all by the grace of God that we are sustained, that we can still stand, we can still have this bread breaking, we can still gather, we can still praise and worship the Lord. It is all by His grace, and we are to be thankful and grateful for that grace that had preserved us until today. You cannot... Seeking a deeper communication with the Lord, the teams of Pastors Joki and Marlon Valencia and Pastor June and Irish Quino gathered together at TGFM Prayer Mountain in Sinuda, Kitaw-Tao, Bukidnon. There, they immersed themselves in His presence. With powerful roaring and ascension, they declared victory over each and every principality that's keeping them captive. Grab the opportunity with your teams to join in ascension at our TGFM Prayer Mountain. For this week's morning prayer, chosen leaders and pastors ushered each morning by soaking in God's presence. Like lions, they roared powerfully, standing in authority and interceding for the week ahead. The pastors discussed various topics including the 7 marks of a remnant, the threats to your preservation and its significance for redemption, and the importance of engaging in the realm of prayer for spiritual growth and protection. The leaders also gather daily for the crossover, starting each day with ascension and deep groaning and roaring, aligning ourselves with God's purpose for the new day. Join us in our daily morning prayer every day at 5 a.m., live on our Facebook page and YouTube channel. And join our intensive tongues afterward at 6 a.m. and as we cross over to a new day at 5:45 p.m. Last Wednesday, the TGFM leaders gathered together for the D Finishers Training Physical Service. New Divine Encounter graduates shared their personal journeys with the Lord, inspiring the community. Pastor Roy Oliveros continued his powerful teaching on redeeming your time. The leaders renewed their fire through powerful prayer in the Spirit, reigniting their commitment towards God's purpose. Leaders, do not miss the process of discipleship. Gather together with your team every Wednesdays at 5:30 p.m. at the Hill of Zion TGFM View Deck. Last Thursday on the Life Hacks Beyond virtual training program, the students continued their topic, What's Your Excuse? Pastor Roy Oliveros facilitated a session and emphasized that leadership remains stable in the midst of pressure because it knows something about itself. Students, see you next week for more of Life Hacks Beyond virtual training program. This is every Thursdays at 7 p.m. via Zoom. Last D Finishers Las Vegas, Dr. Grace Migrino discussed the 3 basic lifestyle of a disciple in the kingdom: giving, prayer, and fasting. The leaders then shared their insights and perspectives on the kind of lifestyle presented to them as they go through the process of discipleship. Leaders, do not miss your sessions every Thursday, 6 p.m. Pacific Standard Time via Zoom. Dedicated leaders have been appointed to stand as night watchers on the Hill of Zion at TGFM View Deck. Every night, they keep watch in prayer and intercession, seeking God's presence and protection over the community. TGFM Nation continues to expand the gospel of the kingdom as we establish new Symbalais across the Philippines and around the globe. We warmly welcome all Symbalay attendees and life group members. TGFM leaders are continuing to develop our own Marahan community. These are the latest updates on the project. Remember, let us continue planting your seed for the Marahan Community Project. Your investment on this will go a long way. Connect with your leaders and team pastors for your schedule of visit and land cultivation. TGFM Nation, are you looking for a way to stay connected and updated with everything happening at TGFM? We've got exciting news for you! Introducing our very own TGFM app, your all-in-one platform for staying engaged and informed. Download the TGFM app through the Google Play Store or the App Store. Just search Transform Global FM, click download to install,
and complete your profile details. With the TGFM app, you'll never miss a beat. Stay updated on upcoming community events. Access our daily devotional Bible readings, Simbalay or house church topics, Life group materials, The Finishers recording, and even our daily morning prayer live feed. Download the TGFM app today and join us in our vision of transforming lives and transforming nations. All at the tip of your finger. Get set for an exciting lineup of events. Stay tuned as we reveal what's coming soon. Are you ready to set something unstoppable in motion? Ignite isn't just an event. It's a moment where passion, purpose, and transformation collide. Join us this April 12, 2025 at the TGFM Training Hub, Hill of Zion, Matina from 9 a.m. to 5 p.m. Come expectant, come curious, and get ready for something big. This is your moment. Don't just hear about it, but be part of it. See you there! Adventure awaits, purpose ignites, and lives are transformed. Transform Young Generation Youth Camp 2025 is calling you. Get ready for a life-transforming 3-day journey filled with excitement, discovery, and authentic connections. From April 17 to 19, 2025, we're gathering at the TGFM Hill of Zion, Matina, Davao City for a summer experience like no other. Brace yourself for fun, growth, and powerful encounters that will leave a lasting impact in your life. Sign up now and make this summer one to remember. See you there! Join us for our First Fruit service on April 13, 2025. Whether you've been with us for a while or visiting for the first time, there's a place for you. Invite your friends, family, and loved ones and let's celebrate together. See you there! And that's a wrap for this week's TBN News. Your number one source of good news That empowers and transforms. Hingpit nga adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Gemma Digamo, 57 years young ug usa ka online seller ug businesswoman. Atong wala pa kano kan divine encounter, pareha sa tanan wala jud klaro ug gubot matawag nga disipulo gyud sa demonyo. Tugot lang kung masking unsa ipabuhat sa akoa kay wala may relasyon diha sa Ginoo. Igo ra sa relihiyon. Magsimba lagi kay abi nako nga pag sulod og simbahan, manguros, uli kaayo tan-awon, mudagkot og kandila, okay ra kaayo. Mapasaylo na ang akong mga sala. Pero ang kasing-kasing layo ra kaayo sa Ginoo. Kay tungod puno og guilt, pabugaton, daghan og tinago sa pagbuhat sa sukwahi sa kagustuhan sa Ginoo. Puro dumot, gusto og kwarta-kwarta lang. Ang abroad kay aron maghatag daw og unsay kinahanglan sa mga anak. Gagmay pa gibiyaan na ang mga anak nag-abroad tungod sa nakarelasyon og isa ka minyo pod. Napasakitan ang akong husband ug naay kaulaw nga nahitabo. Pero mas nasamot og kaguba, nahimong walay direksyon ang ilang mga kinabuhi. Ay wala sila naatiman og tarong. In short, nadyan jud. Nakauli ko nga naay dala kwarta. Pagkalima ka adlaw wala na pod. Plano na pod ko mo abroad, daganan ang problema. Maayo na lang kay naa life group na hitabo didto sa Bukana sa Card Bank. Dili ko ganahan maminaw kay tungod sa Katoliko lagi jud ko. Ug wala pod panahon sa Ginoo. Tagsarap pod mo simba, pero wala ko'y choice kay dili permahan among loan kung dili mi mo apil og life group. Nainganyo ko nga mo apil sa Divine Encounter tungod sa mga testimonies sa life group didto sa Bukana, labi na tong nakauna na og encounter. Gihikap og nakaistorya na daw nila ang buhi ang ug mahigwaon ang Ginoo. Gibag-o og giayo ilang mga kasing-kasing. Nakita nako nga excited kay sila paghuman sa DE. Gabi nila mag-share sa ilahang experience.
ila kong ampuan. Ta akong nauna gusto ko musulay ug para ma-experience pod nako ang ilang gipang-ingon. Pero naay babag unta kay 1-2 bayronon. Mahal, duha pa jud mi sa akong anak. Sayang ang kwarta. Pero wala ko nagpadala sa bakak sa yawa tungod sa ka-excited nako nga ma-experience pod nako ang Ginoo sama sa mga testimony nga akong mga nadungog. Sa unang gabi pa lang sa Revelation of the Cross, masking nakita na nako kanunay sa TV unsa na nagantos baliwala lang nako. Pero kato nga sa DA kay na-feel jud nako nga iya kong gitandog, iya kong gigakos o giingnan nga buhi ko, tinuod ko, gipakamatyan tika because of my love. Perti na akong hilak kay nahinumduman nako tanan akong mga daotan nga buhat. Labaw na ang nabuhat nako sa akong bana. Nasabtan nako nga kada buhat di ay nako og sala, siya di ay ang akong gipasakitan. Perti na akong pangayo og pasaylo sa Ginoo. Ug didto nigaan ang akong kasing-kasing ug sayo na kaayo maghatag og kapasayloan. Gusto nako muuli masking wala pa nahuman ang DA. Kay mangayo ko og pasaylo sa tanan akong nadumtan og napasakitan. Na-reconcile mi ni Jimmy, dibalik jud ang gugma nako sa akong bana sama sa una. Ug tungod sa naakoy kabaguhan, hasta pod siya naka-divine encounter. Praise God! Nakadawat ko og healing sa kasing-kasing, naka-release ko og kapasayloan na ako'y nabag-o sulod sa kasing-kasing na dili nako ma-explain. Ang kabaguhan nga nahitabo kay katong dili ganahan mo simba, kay excited na. Dili jud gusto nga mo absent ug malate. Halos tanan akong pasimbahon, especially ang pamilya jud. Akong heart kay gusto nga makadi imitanan which is nahitabo jud. Ang pisting yawa hinay-hinay nawala. Ang yawa nawala og piste na lang. Ug wala na nagdugay nawala na jud tanan. Ug karon na aming duha sa akong bana ug akong mga anak nag-uban nagpadayon sa proseso. Nagamit na karon ang akong baba sa pag-ampo sa uban. Nagpadayon sa process, conferences, training, giving, and fasting. Natanggal ang pagkarelihiyoso ug nahimong Diyos nan. Karon nagpadayon sa proseso ug hangtod sa pagbalik sa akong buhi nga Ginoo. Ako usab si Gemma Digamo na bag-o tungod sa divine encounter. Mga Kingdom Citizen, kamusta ha imong katapad ug ingna hingpit nga adlaw? Pagkaanindot nga panahon aron mapanalanginan ta sa mga pulong sa Dios ug mahimaya sa iyang presensya dihaa mismo sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kay ang salmo nagaingon, ang Ginoo tig panalipod sa mga linupigan, dalampanan siya panahon sa kasamo. Ang nakaila kanimo o Ginoo musalig kanimo, kay wala mo man pakyasa ang midangop kanimo. TGFM Nation, giawhag ko kamo nga manindog, atong pasidunggan ang Ginoo, pinaagi sa pag-awit ug pagdeklarar sa iyang kaayo ngadto sa tanang katawhan. Ibo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo ay gunko. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo ay gunko. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo ay gunko. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo ay gunko. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga
milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Walay sama. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Nimo walay sama kanimo, walay sama, way sama nimo, walay sama kanimo, walay sama Ginoo, walay sama kanimo, way sama nimo, walay sama kanimo, walay sama Ginoo, walay sama kanimo, way sama nimo, walay sama kanimo, walay sama Ginoo, walay sama kanimo. Anan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Oh, oh, walay sama kanimo. Hingpit na adlaw, TGFM Nation. Ako si Desiree Hangad, usa ka admin assistant sa TGFM, ug ani ako karon aron ipaambit ang akong testimony bahin sa paghatag. Sa dihang nakaila ko sa Ginoo, nadiskobrehan nako ang usa sa mga yabe nga prinsipyo aron mapadayon ang akong paglakaw ug makabot ang tinuod na kalampusan, ang prinsipyo sa paghatag. Sa wala pa nako masabtan kini, nagpuyo ko sa kahadlok, kabalaka o kasamok tungod sa mga maningilay sa utang, tungod sa akong dili maayong pagdumala sa kwarta o sayop na paggamit sa mga credit cards. Aduna ko'y 5 ka major credit cards. Apan dili nako mabayran bisan pa og nagtrabaho ko sa usa ka lig-on og iladong kumpanya ni atong panahon na.
Naga-overtime ko kanunay aron makabayad sa mga utang apan wala gihapon na usab ang sitwasyon. Usa ka adlaw, samtang nagampo ko ug nangita og tubag aron makalingkawas sa akong sitwasyon, nakabasa ko sa maong bersikulo. Mateo 6:19-21. Ayaw kamo pagtipig ug mga bahandi dinhi sa yuta nga mahimong kawaton sa kawatan. Ang material nga bahandi madugta, maguba ug mawala ang bili. Hinunua, magtipig kamo og bahandi sa langit nga dili makawat ug dili maluma, kay ang inyong kasing-kasing magpabilin diha sa inyong gihatagan og bili. Gipadayag niini sa ako ang kahinungdanon sa pag-invest alang sa eternidad. Mituo ko sa prinsipyo sa paghatag, pinaagi sa matinud-anon nga paghatag sa akong tithes and offerings. Sa akong pag-apply sa prinsipyo sa paghatag, nakakat-on ko nga unahon ang mga prioridad. Biyaan ang kahadlok sa kawadon o kumpiyansa nga musalig sa Dios. Pinaagi sa discipleship o giya sa ako ang mentor, nakakat-on ko unsaon pagdumala sa akong kwarta nga may kinaadman samtang nagpadayon sa prinsipyo sa paghatag. Wala gyud ko nakapakyas sa paghatag sa akong tithes og offerings. Kay nasabtan nako nga ang tinuod nga bahandi ug bahandianon dili makita sa kalibutan. Sa katingalahan, sulod sa usa ka tuig, nabayaran nako ang tanan nako nga major credit cards. Apan wala diha natapos ang panalangin sa Dios. Nakabiyahe pud ko sa gawas sa nasod, nakapalit og hatchback nga car, tapos na upgrade into SUV, dili aron ipanghambog apan aron magamit sa ministeryo o pag-alagad sa uban. Karon, nalipay ko sa pribilehiyo nga maka-mentor og mga kabatan-unan sa among komunidad. Ang bersikulo nga akong gi-share kaniadto nahimong tinuod sa ako ang kinabuhi. Nag-atubang ko kaninyo karon puno sa gugma, kalinaw ug kalipay. Mga panalangin nga dili nako matagamtaman kung nagpadayon ko sa pagtipig ug wala naghatag. Dili nato mapalabuan ang paghatag sa Dios. Dili ko mabati og kakuwang tungod sa paghatag, kundi gibati nako ang tinuod na kadato tungod sa pribilehiyo nga makahatag. 2 Corinto 9:7-8. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Og karon panahon na sa paghatag. Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on! Yes, Jesus! Adlaw adlaw nga hanto mo
sitwasyon, ikaw lang ako. Bisagot sa mang panahon, bisagot sa mang higayon, bisagot sa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw ang nalangin pa. We've been building something special in Davao City, Philippines. The Transform Academy is passionate about empowering the next generation. Under the SEC-registered organization, Transform Marketplace Radicals, and in partnership with the DepEd Registered School, we offer an innovative, integrated curriculum designed to shape young minds and instill a right perspective in life. Curriculum: interest-led learning, integrated curriculum, DepEd Matatag, Kingdom Principles from Life Hacks Beyond, life skills learning, and blended learning, both modular and online. We aim to transform our nation by transforming education, one child at a time. So join us at the Transform Academy and be part of this radical transformation, transforming youth, transforming nation. Ang ginahulat sa tanan kayutaan, makita ang kultura sa langit sa imuhang kinabuhi. Kay ang tanang binuhat sa Dios naghinam-hinam gayud nga nagapaabot sa higayon nga ipadayag na sa Dios ang iyang mga anak. So, di na to masabtan ni nga bersikulo kung mapabilin ta sa salvation lang. Kay ang mga anak sa Dios nga lumulupyo sa gingharian, giluwas gikan sa kangitgit para matudloan og maandam para magamit sa kagawasan sa katibuk-an binuhat. Whole creation ba gikan sa kadaot og pagkadaot. So kita gid ang dako kayo og responsibilidad dinhi sa kalibutan. Kung nagahinam-hinam sila sa kung kinsa tong anak sa Ginoo, dapat makita gid sa imo nga tinuod nga anak ka sa Ginoo. Naluwas naman ta gikan sa kangitngit, pero magpadayon ta hantod makabaton gyud tag tinuod na kagawasan, kay ang atong kagawasan pod sa tanan creation. Dapat kasabot ta natay responsibilidad. Naay mas dako pa nga purpose o katuyuan, og dapat og kinahanglan mapakita nato na sa katibuk-an kung kinsa gyud ta og unsay naa kanato. Dili lang ang mga katawhan nagpalibot sa imo ang gahinam-hinam. Tanan creation daw gahinam-hinam nagpaabot sa pagpadayag kung tinuod ba gid mo manifest ang imong pagkaanak sa Ginoo. Pangutana, unsang klase sa pagpadayag ang ilang gipangita nga makita dapat gikan sa mahimayaong mga anak sa Dios. Kultura. Kultura. Ang tibuok kalibutan nagpaabot para makita og ma-exercise sa mga anak sa Dios ang kultura sa langit sa ilang kinabuhi, dili kultura sa yuta. So, ang ginahulat sa tanan kayutaan is makita ang kultura sa langit sa imuhang kinabuhi. Kay di man pwede nimo gamiton ang imuhang karaang pangutok og kultura sa kalibutan og sa pagkareliyoso para isaksak or ihalo sa pinasahi nga kultura or mentality sa gingharian. Kay di jud mag-abot ang kultura sa kalibutan og kultura sa gingharian. Kung gusto ka makakita og tinuod nga pagbago, pangutana kon sa kinahanglan adunay kumpleto nga kausaban sa kultura. O kana nga kultura gikan sa gingharian sa Ginoo. Pag nakita na nimo sa imong kinabuhi, mabag-o ka. Ug kanang kabaguhan maghatag na siya attraction sa uban, maapektuhan sila unsa may nahitabo sa imuha. Gusto pug ko ana. Then makita nimo na hinay-hinay na ay kabaguhan sa imuha sugod, then maapektuhan imong pamilya, then maapektuhan ang mga tawo nakapalibot sa imuha hantod magkadako. Perfect day, TGFM Nation! Perfect day! Yes, welcome na ko ang tanan, hingpit na adlaw, o sa mga ato ang mga taga-pagsubaybay, taga-sunod, no? Mga followers, and sa mga taga-TGFM, labi na sa mga atong mga hosts ug facilitators, no? Maayong adlaw, hindi dahil maayo, hingpit nga adlaw sa inyong tanan. No? So today, as magpadayon ta sa tuang taas-taas na gid nga series, no? In fact, about to end na ta, pahumanay na ta ning series kay
kini mga last nato na mga pagtulunan, ato nang isgutan ang unsa gid ang kultura no sa gingharian sa Ginoo, no? As ang akong prayer na kamo nga naga-follow no gikan pa sa sinugdanan, nakasabot na jud kung unsay diferensya sa relihiyon ug ang gingharian sa Ginoo. Naba mo diha? Kay ato mang naisgutan nga ang religion jud maoy hinungdan nganong dili nato masabtan ang gingharian ug halos di jud nato makaplagan. Murag natago ba tungod sa relihiyon. So kasagaran mga tao karon wa jud kaayo kalibutan kung unsa ang gingharian maski ang mga Kristiyano no tungod kay grabe ang pag-distort, balo mo nang gi-distort kanang giunsa gid ba nung kani nga konsepto. So mao nga ang resulta mas naging reliyoso ang mga tao nga supposed to be nga dapat makita ang pagka-Diyos nun, dili ang pagka-reliyoso. So nahitabo na ng religion na instead dapat godly. Tama ba? So unsa man jud ay ang kalahian sa relihiyon ug gingharian kay ngano man gyud na matandi man nato sila nga mura siya og kanang ba na ay competition ba. So unsa man ang kalahian sa relihiyon ug ang gingharian kay kabalo naman ta nga ang gingharian dili relihiyon. So unsa may kalainan? O tanak unsa? Okay, ato nang sabton karon kay kasagaran again ang relihiyon ang usa kung tan-aw nato generally ang religion or ang relihiyon usa ka sistema sa pagtuo nga nagtinguha nga makonect or makonect ang katawhan sa spiritual or sa spirituality or sa pagkabalaan o sa pagkasagrado or sa langit ng butang. So ang religion namugna gid siya tungod sa desire nga makonect ang katawhan sa Ginoo. Sabta nato? So ang relihiyon mahimong usa ka kabalo man ta na it's a belief system, it's a kanang pagtuo, pero ang relihiyon pud mo'y naghatag sa tug identity. Mao ni naga-dictate pud sa tuwa kung unsang klase ni sila na relihiyon kay makita man unsa ang naaman siya social structure, naa siya struktura ba, naa siya mga practices, naa siya mga aktibidades na makabalo ka nga kani nga practices relihiyon ni siya. Ngano pangutanaw ngano? Kay naay nagmugna, naay founder. So mao nang kalahian sa relihiyon ug sa gingharian. Kay ang relihiyon naay founder tao. Hello, nabata diha? Ang gingharian walay founder. Ang founder is ang atong hari sa langit. Mao na kalahian. So kung imong sundon ang gingharian sa langit, imong dalon rin sa yuta nga butangan imong structure, relihiyon ra gyapon na siya. Ansab na nga to, okay? Kinahanglan masabdan nato ni siya. Mao na nga sayon ra mailhan no kung naa ka sa relihiyon. Makita man nato ni if you are in religion, no it's so easy to identify. Makita nimo silang sinuotan. Di ba na kay makita ng mga for example, mga Buddhist, no, color orange ang suot permanente. Unsa na sila? No? Mga kung mungha ka, no? O upaw gyud no mga Buddhist mga upaw gyud sila dili pwede so makita nimo silang sinuotan no silang buhok silang gupit no ang uban naay mga senyales no kung sa mga Kristiyano pod labi mga Kristiyano naay mga panguros mga simbolo man na no ug napoy mga pamatasan na may relihiyon na kusog kay manluwa no so I mean makabalo ka ba na this one okay tungod makita nimo siyang manners mao ni ang relihiyon ma-identify nimo siya ang uban kay ang sinultian. Kada storya na ay amin, kada storya na ay brother, kada storya na ay power. Kabalog kang Kristiyano, tama ba? Right? Yang uban jud kay mga ritual. So you can identify them by the practices, no, by the things that they do, kabalo ka nga naani siya relihiyon, parte niya sa relihiyon kay murag naas lagi established na kultura pod. Nabata diha. Pero ang gingharian dili relihiyon. Inya mata pa dili relihiyon. Come on. Ang gingharian usa ka government nga naay hari. Kay dili man siya pwede mahimong gingharian kung walay hari. So ganghaan lang siya kung walay hari. Hello? Gingharian kay naay hari. Okay? So ang gingharian mao ang pagdumala o pag-influensya sa hari sa usa ka hari ibabaw sa iyang teritoryo. Mao na dili ka pwede mahimong hari kung wala kay teritoryo.
So ang gingharian mag-reflect sa kaiya or sa ang gingharian makita gid ang kinaiya, okay? Unsa ang iyang mga values ug iyang mga moralidad no sa usa ka hari. Kaya man ang gingharian, meaning kung siya ang hari, iyahang values, iyahang kinaiya, iyahang moralidad ang makita. Ug iyahang kabubuton, iyahang tumong, ug iyahang tuyo kay man naman iyahang mangingharian. Sabda nato? So, dili gid pwede matawag ang usa ka gingharian kung walay hari. Kung hari pug ka, kung hari ka unya wa pug kay teritoryo, wa pug kay gingharian. Kay sa teritoryo man nimo ipakita kung unsa ang imong gingharian. Nya makita na sa mga tao nga nagpuyo diha. Tama ba? Tama ba, right? So, mapadayag na no ang gingharian mapadayag na sa kultura ug sa pamaagi sa kinabuhi no sa katilingban sa imong syudad sa mga tao. Busa ang gingharian usa ka gobyerno o katilingban nga may kultura nga tinuod sama sa bisan unsang sistema nga gihimo sa tao. Ang diferensya, pangutana ko una. Pangutana ko unsa? Ang gingharian sa Ginoo perpekto. Kaya ang gingharian sa tao di gid perpekto. Nabata diha? So bisan pa nga okay, kung tan-aw nato niya, no, makita man gyud nato ni kay again it depends on the culture. Makita nato sa tong kultura. So remember na ang kultura mao ang katawhan. Kinsay nagbitbit sa kultura, katawhan man. So dili mo may bal-an ang isa ka kultura kung walay katawhan. So sama na sa relihiyon, may bal-an nimo na kani ang relihiyon kay tungod naay mga tao nga naga-practice ana nga relihiyon. Na set up siya na kultura, sama ra sa gingharian. Ang kanilahi gini pinasahin sila kay nga naman naa man siya sa gingharian. Unya ang makita nimo nga may bal-an nimo nga gingharian siya kay kinaiya sa hari, moralidad sa hari, value sa hari, katuyuan ug unsa ang intention sa hari. So ang tinuod nga kalainan sa relihiyon ug sa gingharian mao ang mga mithi o kultura, values and culture. So dili kini ritual, okay, dili ni siya makita sa sinuotan or porma sa buhok or simbolo or sinultihan. Okay, nagpahimangno mismo si Jesus, kabalo ka nag-remind gid mismo ang atong Ginoo na dili siya mosugot na ang iyang mga tinunan mamahimong relihiyoso. Okay, dili man gid nimo pwede itandi no religion ug ang kingharian. Mo na nag-remind gid siya, remind niya taon natin sa Matthew chapter 5. Dili ta sa Matthew chapter 5 kay makita nato ang difference between religion and kaning kingharian. Okay? Matthew chapter 5. Reminder ni Jesus para sa mga tinunan niya. Dili lang ni saya mga disciples sa una, pati na karon kita na mga sumusunod. Kita na mga followers, mga disciple ni Christ. Nabay mga disciple diha. So ato ani ingon siya, busa sultian ko kamo nga kinahanglan gayud nga ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios mulabaw daw, labuan, mulabaw pa kaysa pagtuman sa mga pagtudlo or magtutudlo sa kasuguan o sa mga paraseyo. So dapat daw ang imo daw pagtuman sa kabubuton sa Dios mulabaw pa kaysa pagtuman sa mga magtutudlo no sa kasuguan sa mga paraseyo. Kay kun dili, pautan ako ngano. Kay kun dili ingon siya, kay kun dili gid ka mo makaapil or dili kayo makasulod sa gingharian sa Ginoo. Sa paghari sa Dios, dili gayud ka mo maapil sa paghari sa Dios. So klaro kayo nga dili gusto sa Ginoo nga mahisama kita sa mga relihiyosong tao. Mo na ayaw i-claim na religious ka, wala ka gitawag para mahimong relihiyoso. Gitawag ka para mahimong Diyos nun. Ang Diyos nun dili relihiyoso. Nabata diha? Isa pa. Atong isgutan ang kultura sa gingharian batok sa kultura sa relihiyon. Ato ng tanawon. Okay, ato ng tanawon. Okay, for example, okay, ato man ni dapat manisgutan. Okay, same chapter, Matthew chapter 5. Sugod ta sa 27. Okay, nagsugod naman ta sa katong ganina. Sa itong versikulo kaganina, verse 20. Matthew chapter 5, verse 20. Kaya dita, lukso tagamay diri sa 27. Okay, unsang gina-address ni Jesus diri kanang adultery by heart. Okay, verse 27, nadungog ninyo nga giingon kaniadto. So, ingon si Jesus, ingon niya na as what you have heard, unsay imong nadunggan sa una, unsa ang gisulti sa relihiyon, unsa ang gisulti sa balaod, ana siya, no?
Ayaw ka mo pagpanapaw. Thou shalt not commit adultery. Tama ba, right? O na. So, mo na yung nadunggan. Kaniadto. Mo na balaod. Mo na relihiyon. Pero ingon siya, apan ako moingon kaninyo. So, firm kay si Lord, ingon siya, apan ako moingon kaninyo. Meaning, ingon siya, ako gikan sa gingirian, ako ang hari, ako mismo moingon sa inyo ha. Kay dili ni siya relihiyon. Murag ang iyang gusto niya mabutang sa tungod na apan ang gingharian. Ang gingon sa una, ayaw ka mo panapaw. Pero ako moingon sa inyo nga nasa gingharian. Okay? Kaya apan ako moingon kaninyo nga kung ang lalaki mutanaw na may tinguha sa paghihilawas sa babae nga dili iyang asawa, samara nga nagpanapaw na siya. Nakapanapaw na siya. Imagine mo, adultery na, sa gingarian sa Ginoo, ang pagtanaw lang nga nakaitinguha sa paghihilawas sa babae. No, sa relihiyon, okay, matawag ka nga adulterous ka, kay tungod nanapaw jud ka. Nabuhat nimo ba? Pero sa gingarian, nagunahuna pa lang ka, nagtanaw pa lang ka, wa pa kay nabuhat. Wala na, pagpanapaw na. So, ibig sabihin, mas taas ang standard sa gingarian kaysa religion. Muna, kung naka sa gingarian, imo gimbantayan ang imong unahuna. Tama ba? Ang religion man kay bantayan lang nimo ang imong action. Importante nga so pero ang gingharian taas ang standard. So una-una pa lang dapat i-cancel. Tanggalon nimo. Muna ingon si Jesus, busa kung ang imong tuong mata, ang imong right eye daw mao ang hinungdan nga makasala ka. Lugita ka na og ilabay, grabe. Ha? Kung imong right eye, unsaon ka na ang imong tuo lang mata nakakita, ang imong wala. Bakit yun na? Kung ang imong mata daw sa tuo, ang inungdan nga makasala ka, lugita. So, naaday mata day nga bulag. Ang turay mga kita, ang wala, dili. So, pani siya paminawan, pero gabi gini siya nga standard. Kaya klaro ni Lord ba na, no, bahalag, usa na lang kakamata, no, kaysa mahulog ka, ang intibok ni mulawa sa impierno. Yun na. Mas maayo pa nga mawala ang usa nimo kabahin sa imong lawas kaysa kompleto ka apan ilambog man ka, ilabay ka, you know, itsa ka, no, itambog ka ngadto sa impierno. Napaisa ingon siya. Kung ang imong tuong kamot mao ang hinungdan nga nakasala ka. Putla ka na. Sa mga lalaki, mugamit ka sa imong pikas kamot. Unsa may hinungdan makasala ka. Unsay gisgutan diri, adultery. Probably pag gamito nimo ng kamot nimo, pag masturbate pa lang, may paputlon daw nimo na. Ilabay. Kay mas maayo pa nga mawala ang usa ka bahin sa imong lawas kaysa kompleto ka apan mahiadto lang ngadto sa impierno. Grabe kataas na kataas na standard Hindi siya basta-basta. Lahi gid ang gingharian. Hindi mo pwede makumpara sa religion. Kaya nga naman ang religion puro ritual magod, ilisa nila ritual. Remember mo, katong earlier nga verse, na-share na ko ni siya, I think 2 weeks, 3 weeks ago, na kung naa kay tao nga nainumdum, remember ka nga na tao na suko sa imuha, niya, nag-offer kag sacrifice, nag-offer kag gift sa altar, siya ibilin na imong gift niya, ibilin daw na imong religious na practices, kay ang importante, makikiuli ka sa tao nga nasakitan nimo. So useless ang imong mga religious activities, kung ang imo ang kinabuhi, dili tama. Nabata diha? So, mao nay lahi kayo, no? Diferensya sa gingharian o sa religious lang. Napaisa. Okay. Ate, kani reality gini. Sa kaminyoon ang istoryahan nato ni og divorce. Unsang divorce ug sang kaminyoon. Okay, ingon ni Jesus. Giingon usab nga kung ang lalaki gusto makigbulag sa iyang asawa, mao giingon daw sa relihiyon. Kung giingon sa relihiyon, usab kung ang lalaki gusto makigbulag sa asawa, kinahanglan lang muhatag siya sa iyang asawa og papeles nga magpamatuod sa ilang panagbulag. So, murang ana kadali. Hello, nabata diha? Ingon diha asawa, lalaki mo, meaning nakigsaad ka, tama? Di man ka maminyo kung wala kay saad. Di man ka makigminyo kung wala kay saad. Pero kung lalaki daw maingon makigbulag daw niya, muhatag lang papeles, meaning mag-sign lang certificate ka para divorce, yung bulag na.
Ano siya? Apan ako mingon, ingon si Jesus, apan ako sa gingharian, ingon siya. Okay? Ako mingon kaninyo na kung bulagan sa lalaki ang iyang asawa, gawas kung kini nanapaw, gawas kung nagbinuang ang babae, siya mismo ang nagatukmod sa iyang asawa nga mapakasala kay magminyo man kini pag-usab. Grabe! Kasabot mo, ha? Ikaw pa daw ng sadaan? Kay magminyo nag-usab karon, ikaw ay imong gitukmod ng babae? Kay imong gibuwagan? Amot lang, ha? Amot sa inyo, ha? Muna, ikaw, minyo ka, magunahuna kag buwag, magpuyo. Nakigminyo pa ka, nakigsaad ka pa, unya, bawi man day kasi mo saad. Sa ingon day, og si bisan kinsa nga mga sawa ni adtong babae nga gibulagan sa iyang bana, makapanapaw. Ikaw pud karon makigminyo ka nga divorce nga babae, ay, nanapaw na ka. Damay-damay na tanan. Imagine mo, kasabot mo sa, Bisaya man dyan, no? Dali na masabton siguro na, di man na complicated kayo. If basahon ni mo ang mga next verse, ani, actually, niingon ko si Jesus mo na ayaw gid mo magsaad-saad. Ikaw niya, ayaw mong sad-sad. Ingon siya, let your yes be yes, let your no be no. Nga naman, kay mahulog kang bakakon. And remember, ang bakakon, dili iya sa Ginoo, iya sa yawa. Mo na ayaw ka mag-take light nga, okay naman ni white lies. Sa gingharian sa Ginoo, why white lies? Tanan lie, bakak jud na. Unya karon, pertindaghan ng Kristiyano nga bakakon. Tanay mo tapad, di na mao. Nagbago na. Diba? Imagine mo na, unya sa tuwa mo normal, ay normal naman ni kay kinahanglan man nato kay para ma-save, para Okay, napaisa. Kaya niyo yun eh. I pray makaya niyo yun eh. Kinsa rin ay kaaway. Kaya kung na kay kaaway, ambot lang nimo. Kay ingon si Jesus, higugma ang imong kaaway. Unsa ingon diri? Okay, nadungog ninyo ang gingon. Higugmaan ninyo ang inyong mga higala ug dumti ninyo ang inyong mga kaaway. Mao na ang karaan, mao na ang balaod, mao na ang relihiyon. Na-establish na sa karaang panahon. Pero ingon si Jesus, sa gingharian, apan ako maingon kanyo, apan sa gingharian kay ako ang hari, mao ni ang akong sulti. Apan ako maingon kaninyo nga higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway. Patay. O bisan pa ang mga naglutos kaninyo, iampo. Kinsa diri na lutos na? Naampo ba nimo ang imong naglutos nimo? Or basig imo nang natunglo? Tama diya? Moingon ka karon, wa man koy kaaway pastor. Sigurado ka. Mao bitaw nagingon diha, unsay gingon sa verse 43, higugmaan ninyo ang inyong mga higala. Actually, ang original text ani, neighbor. Love your neighbor and hate your enemy. Sa una, i-love daw nimong neighbor niya, i-hate ang enemy. Pero sa gingharian, dili, ingon na diya, na ako mingon kaninyo, igugmaan ninyo ang inyong kaaway. Kay pwede manggod na ang imong kaaway, imong neighbor. Kinsa ang pinakaduol nimo nga neighbor? Basig kadulog ra nimo perminti. You are sleeping with your enemy. Kaya, gikuman ka ni Lord, sa gingharian, masking enemy mo, higugmaan na siya. Kaya kabalo siya, asawa ni mo na. Hello? Hilom mo lagi mo diya. Uli mo karelate? No? Nahilom. Di pa mo ni minyo ako mga kauban doon. Pero sa mga minyo, diya. Diba? Muna, dili aksidente ni ingon si Lord, higugmaan ang inyong makaaway. Kabalo siya, ang numero 1 ng kaaway, imo ra mong katapan sa pagtulog. Para maluwas ka. Imagine mo? Ang imong kaaway, kadulog di mo. Muna ingon siya, higugmaa. Hindi mo tapad higugmaa, ha? Sa mga mag-asawa nga tapad, kiss daw be kiss. Muna ako, happy kay ko sa mga asawa, eh. Niya jud ko pwede mangitag lain, kay wala jud ko makita pod. Naanan na jud ko nga nitubag ani, higugmaa ang imuhang kaaway, di ko musugot na kaaway na ako akong asawa. So ingon si Jesus, apan ako mingon kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa, ug bisan pa ang mga naglutos kaninyo, iampo ninyo. Ug kung buhaton ninyo kini, kung buhaton ninyo na, mahimo kamong unsa, tinuod nga mga anak sa inyong amahan sa langit. Okay, kay dili lang ang mga maayo nga tao ang iyahang gipa sidlakan sa adlaw, kundi apil usab ang mga daotan.
So dili lang siya naghatag og kahayag sa mga maayong tao, pati sa mga daotan. So fair si Lord. Ano mamili man ka? Ug dili lang ang mga matarong ang iyang gihatagan sa ulan, kundi apil usab ang mga dili matarong. So meaning giklaro ni Lord na ang tinuod nga mga anak sa Ginoo sa gingharian, walay tawag na kanang walay pabor-pabor. Higugmaon nimo tanan. Tama ba? Napata diha. Ayaw kamo pagunahuna nga may ganti kamo nga madawat gikan sa Dios kung maayo lang kamo sa mga tao nga maayo usab kanimo. Expect ka nga na kay reward kay maayo ka sa mga tao nga maayo kanimo. Ayaw daw ma-expect. Kay bisan ang mga maniningil og buhis, mga corrupt nga tax collector nga giila ninyo nga daotan, nagabuhat usab ni ana. So unsay ingon niya? Ug kung ang inyong mga higala lang ang inyong ginatagad, unsa man ang inyong kailainan o unsa man ang inyong nabuhat nga labaw pa kaysa uban. Bisan ang mga tao nga wala muila sa Dios, nagabuhat usab ana. So unsa daw ang inyong diferensya sa mga tao nga naa sa kalibutan nga pareha raman kung ang tao sa kalibutan kabalo gani magbuhat og maayo sa uban, kanya ikaw nasabdan man ninyo, no? Sa man ang imong gina-expect nga reward daw nga kung mga daotan makabuhat sa imong ginabuhat. So dapat nagay distinction, dapat nagay diferensya. Hindi matapad, dapat pinasahi jud ka. Busa, ingon siya, busa magmahingpit kamo. Unsa pasabot? Be perfect. Magmahingpit kamo sama sa inyong amahan nga langitnon. For your Father in heaven is perfect, therefore you must be what? Perfect. Come on, tell somebody, be perfect. Come on. So taas ang standard sa gingharian sa Ginoo. So dili nimo siya pwede itandi, ikumpara sa relihiyon. Ang relihiyon mabaw ra kay puro lang mga aktibidades, puro lang mga ritual, puro lang mga kani buhaton nimo ni kani. Pero ang gingharian kultura siya. So unsay kasing-kasing sa amahan sa langit. Ang atong amahan sa langit mahigugmaon. Ang amahan nato sa langit masking daotan ka gigrasyahan ra gyapon ka. Buhi kahantod karon. Kita ug binuangan tawa na manlatos na dayon ta. So, ang perfect na government wala na siya naga-exist para lang nag-exist. Ang government sa kingdom sa Ginoo naga-exist na siya for its citizens. Useless man ang government sa kingdom kung walay citizen. Mo na kung magtanaw kag government na perfect, gingharian lang sa langit, wala na diri sa yuta. Haba mo diha? Ang only way nga ang kingdom maka-function perfectly kung ang rulership, kung ang nagamando o nagahari, perfecto nga hari. Nga dili niya mabetray ang iyang mga katawhan pinaagi sa corruption o oppression. Nasabtan ko ninyo? So mora na ang way nga ang kingdom maka-function mo na wala gay perfect na kingdom diri sa yuta. Ay nga naman, ang gusto nga mo establish og kingdom sa yuta, di man pwede manghimong kingdom. Nga naman, dili man perfect, corrupt man. Tama ba, right? Tama? So mao man na nahitabo gid karon, di ba? Mao na nahitabo nga kisa may naguna-o nagpangmolonya, pag-colonize kita Pilipino. Kisa may nag-colonize sa tuwa. Kingdom man, nag-practice man sa kingdom, ang Spain. Pero dili siya godly. Selfish siya. So ito sa ida, tama ba? Ha? Unsay gitudlo sa to? Ang gihatag sa to, gintudlo sa to, relihiyon. Dili gingharian. Ngayon naman, kay naa sila lahi nga motivation ngano ni anhi sa tuang nasod. Nabata diha. So dapat ma-open yung mata. Asa manigikan ng relihiyon? Pangutan ako asa. Sa katawhan lang. Tao ray nagmugna ni try sila kopya kung unsay nasa langit. Ang problema tungod kay corrupt ang tao, digid mamahimong kingdom. Mao na nahulog og relihiyon. Sabta na to? So ang kingdom invisible jud ni siya nga country. Pero magunitan nato. Okay? Masinati nato. Kingdom is an invisible country but can become tangible.
makita nato siya dili tungod magunita nato, but makita nato sa mga katawhan sa gingharian. So pinaagi sa mga citizens, makita gyud nato nga mao ni ang tinuod na naay hari. Mao ni tinuod ang naa sa gingharian dili reliyon. Ngano man mugawas man, mamanifest man unsa ang kultura sa gingharian. Remember, unsay nasa gingharian sa langit? Perfect, di ba? Tama ba? Love, peace, joy. Unsay nasa gingharian sa langit, di ba? Ang will, ang kabubuton sa Ginoo is always for the people. Walay corruption. Walay death. Walay kamatayon ba? Oh, mao na ang sa langit, gingharian. Mao na ang gusto mapaabot dinhi sa yuta. Ang problema, pag abot sa yuta, makonvert dayon og relihiyon. Nga naman, pangutanaw nga no? Tungod sa mga katawhan nga nagtinguha nga gusto ma-establishar ang gingharian sa Ginoo. Nga wa man gani nakuha unsay kasing-kasing sa hari sa gingharian. Amen ba? Amen ba? Mao na dunay duha ka tawo dinhi sa kalibutan. Katong ginatawag na anak sa gingharian o katong dili anak sa gingharian. Kinsa man ning dili anak sa gingharian? Kanang anak or anak sa gingharian sa kangit-ngit. Duha ka tawo. So next week ato ning unsa kay duha ka klase nga tawo atong isgutan dis kalibutan. Naay duha ka tawo kadtong mga anak sa gingharian sa Ginoo o sa langit o kadtong dili iya sa gingharian sa langit. So again, there are two kinds, no? Duha, unsa ingon niya? Duha ka klase nga tao sa kalibutan atong isgutan next week na katong mga anak sa gingharian sa langit ug katong dili iya sa gingharian. Okay, si Kristo mismo no na siya gibuhat na kanang parable. Parable ni no nga iyang gipakita ang diferensya ug unsay kalainan no sa unsa ning kinsa ning mga natao sa gingharian ug kaning tao sa kangit-ngit. Na siya parabola na ug ako nang ato nang isgutan next week. But ato dapat natiman-an na ang relihiyon dili gingharian. Ang gingharian dili relihiyon. Dako na siya kausaban. And dapat kung tinuod nga naa ka sa gingharian sa Ginoo, makita sa imong kinabuhi ang kasing-kasing tinguha ug makita sa imong kinabuhi ang katuyuan sa Ginoo dinha sa imong kinabuhi. Amen. Naay peace, naay joy, excitement, dili ka masigyaw-yaw, dili masigibagulbol, dili masigig paglagot, dili si kasuko. Nabata diha? Mao nang kultura sa langit. Mao na moingon-ingon ka nga naa ka sa Ginoo nya saputon ka. Dako kay na siya nga question. Moingon ka naa ako sa gingharian sa langit kay magtotoo ko ni Kristo. Pero wagon ka, palaaway ka, no? Ang imong unahuna permintilan dautan sa isig ka tawo, kusog kay manlibak. So dako kay na siya nga question, basig naa ka sa relihiyon. Remember, ang Kristyanismo parte sa relihiyon baya. Kung naklarohon nimo kung Christian jud ka tinuod, dapat ang gingharian magmanifest sa imong kinabuhi. Ug mao na atong isgutan next week para masayra nato unsa ni mga pamatasan nga dapat makita nato sa atong kinabuhi. Kay dapat mao ni nga kultura ang atong ipadayig sa katawhan kay para matakdan pud sila og mga bag-o sila. Ang imong kabaguhan pud sa uban. Una dapat na mabag-o sa imuha. And praise God. No, kamo diha na sa simbalay kabalo ko na joy mga kausaban. Congratulations. Labi na sa itong mga host, magpadayon ta sa tuang battle no nga kabag-uhan kay ang atong kabag-uhan again, kabag-uhan sa imong pamilya, sa imong komunidad, sa imong syudad ug sa atong nasod. Amen ba? Salamat kayo Ginoo, Amahan sa langit. Kini nga adlaw Lord nga imo mingi remind usab na kung naa may tinuod na citizen sa gingharian makita gid Lord, ang kausaban sa kinabuhi. Nga ma-establish ang kultura sa gingharian, Lord, dinhi sa yuta. Gingharian sa langit, dinhi sa yuta, pinaagi sa imong mga katawan. Salamat kayo, na hinay-hinay, imong ginabagdo among kasing-kasing, o akong mga pag-ampo na magpadayon ka, ug convict sa mua, Lord, na masabta na mo unsa ang imong katuyuan nga imong gisulat din sa imong Biblia. Kay naatan nandiyan nasulat ang imong katuyuan sa gingharian. Salamat kayo, kami tanan, na ay kusog, na ay tinguha nga babag-o matag adlaw matag unya sa amon. So trusting to you Lord, tanan mga nasa simbalay, ang mga guests, ang mga first timers Lord, na I pray Lord na magtinguha gid na naay kabaguhan mausab ang lamang kita. Wala mi laing desire kabalumi ang imong desire na ang imong mga katawhan na adyoy mapagko.
Jesus' name I pray. Amen. Amen. Again, kita-kita ta uban next week. Perfect day sa tanan. Perfect day. Ako di ay si Yola Cariza Noval, isa ka admin staff sa TGFM ug marketing professional. Isasad ko sa Madasigon nga naga-serve as one of the Axis Media team. Nagdako ko sa isa kasirado katoliko na pamilya. Nabisan pa atong bata pa ko, nagauban-uban ako sa akong mama ug tita sa mga tradisyon sa katoliko like kanang Station of the Cross, kanang November Daily Novena, and uban pa. Gituduan ko nga magtuo and trust sa Ginoo with all my heart and soul ug never gyud mag-question sa mga ginapanghitabo sa akong kinabuhi. Kay naa lagi si Lord nagatan-aw sa amo. Magdasig lang yun. Pero sa tinuod lang, sa sulod sa akong una-una, naga-question ako kung naa ba gyud ang Ginoo, gipangga ba gyud mi niya. Kay ngano daghan kaayo mi ginapagdaanan. Murag di man mahurot-hurot. Na makaingon gyud ko, Lord, ginaprotektahan pa ba gyud mi nimo? Gakakita ba gyud mi nimo? Kay sa pipila na katuig, di gyud na makita ang pabor o blessing ni Lord sa among pamilya. So, akong first DE kay adtong 2017 pa. And tungod ko sa ako ang high school friend na nag-invite sa ako, wala pa kayo ko kalibutan adto unsa nang DE and medyo taphaw pa akong pagsabot sa ngano importante ang DE. But sugod adtong nakabalik ko ug naka-DE ko usab 2021, daghan kong nasabtan sa akong kinabuhi ug unsa gyud ang tawag sa ako sa Ginoo. Mura siya og first step na ma-open akong eyes kung unsa gyud ang tinuod na kinabuhi uban ang Ginoo ug kinabuhi nga para sa Ginoo. Ang dili gyud nako malimtan sa akong experience kay katong ginapakita and ginapasabot na ang journey and purpose ni Jesus sa cross. So nag-struck to sa ako kay finally nasabtan na gyud nako ngano kailangan siya mamatay and the sacrifice na dapat niya i-embrace para mabalik lang ta and ma-reconnecta balik sa atong amahan. Mas nakita na ako ang love sa Ginoo sa ako nga wala gyud nako nakita sa una kay wrong gyud ang akong pagsabot sa iyaha. During sad sa DE na realize na ako ang ako ang posisyon as anak sa Ginoo ug kung unsa gyud siya kaseryoso sa pagbalik sa ato atanan sa atong pagkatao. Tungod sa DE, na-open akong eyes sa purpose akong kinabuhi ug naa gyud ay purpose ug katuyuan ngano ko nabuto ug wala di ay ko nagtao-tao lang diri para maningkamot ug modato but naa di ay koy ma-serve sa world ug sa gingharian sa Ginoo. Sa DE, ayuhan ko sa tanan nako kasubo sa akong parents ug kakulian sa kinabuhi nga dili nako masabtan sa una. Daghan kog mga ginakumkum na dili maayo nga thoughts and hatred sa akong mama ug papa sa una. Nasa DE ra gyud nako na-release kay nasabtan na nako nga dili pud di ay nila sala. Daghan gyud mga samad sa akong kasing-kasing na hinay-hinay na heal kay ing ana ka powerful ang DE. Ang miracle na hitabo na actually after adtong nag-DE ko na nakauli na ko sa mong balay and makita na nako akong mama ug papa nga walay kasuko ug aligot-got. Nagbago akong pagtrato sa ilaha kay wala naman ko'y ginakumkum ng mga kasakit kay naayuhan lagi ko sa DE. Natagaan ako sila og pagtagad ug saktong pag-honor kay nakasabot sad ko sa akong tawag as anak nila. Lastly, ang DE gyud ang nagbutang sa ako ang desire nga magpalalom sa akong kaalam kinsa ang Ginoo ug unsa iyang katuyuan sa akong kinabuhi kay para kato akong i-focus ug i-pursue ang pinakadako na kabag-uhan after sa akong DE encounter kay ako ang paglahi og landas sa kinabuhi. Naglahi na ang akong agenda ug priorities kay sa una gusto lang gyud ko mag-excel sa akong trabaho kay nagtrabaho na ako sa isa ka dako na multinational na kumpanya. Dako na sa dakong ginakita na makatabang nako sa akong pamilya, makatravel sa mga nindot na lugar kung kanus-a nako gustohon ug mapalit nako ang akong gusto ug gusto nila mama ug papa. Dito ra gyud nagtuyok sa una akong kalibutan ug mga pangandoy. Maayo na lang gyud nga naka-apil kog DE ug na-connect ko ani nga community. Kay naabrihan gyud ang akong huna-huna sa kamatuoran kung kinsa gyud ko and para asa ko gitawag. Nasalbar ko from just toiling kanang simpleng pagpangita lang sa kwarta o kanang sa pag-eksperimento sa akong kinabuhi na tanan na lang sudlan para lang gyud madato ko. Adtong nagpabilin ko sa proseso after nako naka-DE last 2017, nag-resign ko sa akong gitrabahuan
Og sa way pagduha-duha, gipersona ko ang Ginoo og iyang plano sa akoa. Wala na ko nagbuot-buot sa akong kinabuhi kay nakasabot na ko na ang safest and surest journey sa akong kinabuhi isang dalan nga gi-prepare sa Ginoo. Ug di ko na kailangan mahadlok kay nakaila ko sa iyaha ug nakabalo ko sa iyang mga plano para sa tanan niyang katawhan. Even karon wala na ko naga-worry or ma-pressure about success nako kay kasabot nako sa prinsipyo ug mga balaod sa Ginoo and maura na ang yawi para maabot nako tanan amazing na plano ni Lord para sa akoa. Kung sa una corporate slave or ulipon ra ko, karon kay servant na ni Lord and magamit na sa iyang mga katikaran. Sa tinuod lang, di na ko gusto mabalikan akong dati na kinabuhi before DE. Kay kung wala ko ni gitahak na dalan, kabalo ko, digid ko moabot kung aha ko karon ug asa ko ginadala sa Ginoo. Indeed, tinuod and buhi gyud ning pulong sa Ginoo sa Efeso 3:20. Ayaw pagduha-duha sa dakong gahom sa Dios nga magtrabaho sa imuha ug makabot ang tanan niini. Mahimo niya nga makabot ang labaw pa sa imong pinakadako nga paghangyo, ang imong labing dili matag-an nga damgo ug mulabaw pa sa iyang pinakapangandoy. Malabaw pa niya ang tanan kay ang iyang milagrosong gahom kanunay na nagahatag og kusog sa imuha. Again, ako di ay si Yola Cariza Noval, radikal na nabag-o tungod sa Divine Encounter. Gusto mo bang makapagsimula ng bagong negosyo? O gusto mo lang ng wise investment for your extra money? Dito tayo sa DC Co-op. Welcome to Dominion Credit Cooperative, where our vision is to ensure every member leads a better and progressive life. We fulfill our mission by providing opportunities for entrepreneurship, empowering members to start their own businesses, and helping each one achieve financial prosperity. Through our partnership with TMR and TGFM, here at DC Co-op, we are committed to your financial security and growth. Join us, and together, let us build a prosperous future. Dito tayo sa DC Co-op.